Dari Bilar? Maraming salamat. Bibigyan ko yung panahon ko para kay Esel sapagkat siya ay nagtanong ukol doon sa tamang salin ng Gawa 20:28. Meron akong 3 minuto. Meron akong mababasa sa Biblia na dugo ni Kristo. Kaya nang mababasa sa Mateo 26:28. Gayon din sa 9:22 ng Hebreo, dugo ni Kristo. Dahil para sa iba, ang tamang salin ng Gawa 20:28 ay dugo ng Diyos di umano. Yung oras ko na 2 minuto ay ibibigay ko kay Kuya Esel sa paghahanap ng talata na dugo ng Diyos. Meron tayong 5 talata na makikita dugo ni Kristo. Pengi naman ako ng talata, Kuya Esel, sa 2 minuto, hanapin mo kung may mababasang dugo ng Diyos. Dugo ng Diyos. 2 minutes. Right? 1, 2, 3, go. Ako pinaghahanap mo? Oo, ako tinanong mo kanina sa tamang salin ng Gawa 20:28. Dugo ng Diyos. 5 talata. Dugo ng Dugo ni Diyos? Kristo. Dugo ng Diyos. Go. Ito kapatid, basahin ko na, no? Binigyan mo ko ng oras eh. Sabi dito, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun. Ayun, yari. Yari, sako. Si Ruben. Ang hinahanap ko, dugo ng Diyos. Hindi iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ng Diyos. Dugo ng Diyos. Nakalagay yung kaniyang sariling dugo, Robin. Kaniyang sariling dugo. Dugo ng Diyos. Sako si Ruben, kaniyang sariling dugo. O iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. May dugo. Dugo ng Diyos. Sarili niya, sarili niya. Diyos Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Diyos na may dugo, Dugo ng Dugo, Diyos. sabi, dugo. Dugo. Yari si Robin, nadali. Nadali ni Isil. Ng sarili nyo. Nasa ako ni Isil. Grabe, galing ni Isil. Naglololoko nyo sarili nyo. Dami nakikinig, 71 viewers. Ibinigay pa talaga yung 2 minutes, no? Nasa ako rin ni Isil. Sako. Dugo ng Diyos hinahanap ko, hindi sarili nyo. Yari. Iba ka talaga, Isil, no? Congratulations, Brother Esel. Nasako po natin Ayan. ng isang INC sa pagtatanong na akala niya walang nakasulat. Wala ka na, no? wey. Tama ka Ayan, na. sako na po Dugo siya. ng Diyos hinahanap ko, binili ng dugo. Nakakahiya po. Nakakahiya. Nasa ako. Walang nakakahiya doon, kayong nakakahiya. Nakakahiya, no? Sa 22 viewers po, no? Dito po sa TikTok, no? Mas nakakahiya ka, tiniwalag ka nga ni Soriano, yung eh. pong tagapagtanggol nyo nasa ako, no? Akala Dugo ng niya Diyos ang siguro, hinahanap ko, Esel. Dugo ng Diyos. Walang Dugo. nakasulat. Ayan, nabasa po, ha? Ano nabasa? Word for word. Ano nabasa? Nabasa, Ano yung word. word for word na nabasa? Na binili niya ng kaniyang Dugo ng Diyos ang hinahanap sarili. ko. Dugo Ay, ng Diyos. nakasulat, oh. Nakasulat na, no? Dugo ng Diyos. Pambira man si Robin. Paulit-ulit naman ito. Hindi ba ito na... Dugo ng Diyos nga nakalagay dyan, no? Diyos na kanyang sariling dugo. Oh. Diyos na kanyang sariling dugo. Dugo ng Diyos hinahanap ko. Ayun na nga. Pinaglululoko nyo lang. Sarili nyo lang nilululoko. Pambira ito si Robin. Hindi marunong magano. Naku po. Lahat na nagiginig palakihan nyo dito ako. na Ganito Naghihingin, Oh, naghihingi ng bawi. Ayan, ayan. Naghahanap ng bawi. Huwag mo nang palagyan yan. Maling salin na naman yan, eh. Naghahanap ng bawi. Iglesia ng Diyos Dugo ni Kristo. na kaniyang binili. Nasa ako Ayan, ni oh. Esel. Iglesia ng Diyos Naghahabol na ng binili bawi niya. si Robin. Hindi, wala akong hinahawak. Nakasulat, oh. Tinuturuan ko kayo ng tama. Binili niya ng Naghahabol ng kanyang bawi. dugo. Nadali ni Esel. Ang ministro. Ito dugo pong ministro ng- ng INC, mga kaibigan. Wait, mamaya ka na. Nasa po. Tiniwalag ka naman ni Nasa Soriano. ako. Kaingay-ingay Ito mo. pong ministro nyo, kawawa, no? Ministro to pagka maraming Bibliang ganon.
Kasi kapag ka ako, may kausap ako ministro, Tama ka nakabayo. na, tiniwalag ka naman ni Soriano. Nakabayo, Iglesia. mga kaibigan. Dugo ng Diyos yung hinahanap niya, ko, dala-dala? dugo ng Mga Diyos. Biblia. No, akala Dugo mo, binasa ng niya. Huwag mo na kung gusto mo bumawi. Kasi mabigat yun eh. Ayan. Hindi bro, Sa walang mga gusto makabawas. nakikinig po, no? Babasahin ko lang kasi ayaw niya ipabasa yung Filipino version kanina. Babasahin ko lahat. Sige, sige. Biruin mo, SL, lahat kayo Ayan. ng MCGI. Dalawang bigyan niyo ako ng 3 minuto. MCGI. Good morning po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakaantabay. Tayo po ay magbasa ng mga talata at kung meron po kayong suggestion o share o meron po kayong katanungan, ay napakaganda po mga kaibigan para meron po tayong pag-uusapan. Dito sa Mateo 24, ito po yung kapitulo na kung saan po mga kaibigan ay sinabi ni Kristo yung mga palatandaan kung ano yung mga palatandaan kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa 1, sabi dito, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Yun po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. 3 bagay po yung tinanong ng mga alagad. Lumapit sila kay Kristo ng bukod sa makatuwid, sila lamang po ang kinausap ng ating Panginoong Jesucristo, itong alagad. Tapos sabi nila, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Alin yung tinatanong nila kailan mangyayari? Yung sinasabi dito sa verse 2 na walang bato na maiiwan sa ibabaw ng bato. So ang punto rito, ang tanong po rito, kung kailan mangyayari yung matinding trahedya na po na yon, no? At ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Yan. Ikalawa, tinatanong kung ano yung magiging tanda sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, at ang katapusan ng sanglibutan. Yung katapusan ng sanglibutan. So yan po mga kaibigan, yung mga katanungan ng mga apostol. Ngunit ang sagot ng Panginoong Jesucristo, hindi po direkta na ito yung ito. Pero ang sagot ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sa makatuwid, bago dumating yung mga tinanong ng mga alagad, bago dumating po yon, meron pong sagot si Kristo na sinabi, mangag-ingat kayo. Bakit? Na huwag kayong mailigaw ni numan. Ibig sabihin, meron maunang magliligaw bago po mangyari yung mga bagay na sinabi niya, mga kaibigan. Meron munang magliligaw. Ano gagamitin yung magliligaw? Dito sa 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Ang daladala ng magligaw sa mga Kristiyano, ang daladala niya pangalan din ni Kristo. Ibig sabihin, ang tawag sa kanya ay Kristiyano din.
Kasi ang ipinapangaral niya din ay mga salita din ni Kristo o aral din ni Kristo ang daladala niya. Ano gagawin niya? Kapag dumating yung magliligaw na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Pansinin po ninyo mga kaibigan, ang ililigaw ng magliligaw ay hindi yung mga unbeliever. Ang pinag-iingat po ng Panginoon ay yung mga believer o yung mga Kristiyano. Bakit po? Kasi magkakaroon daw ng magliligaw, mga kaibigan. Meron daw magliligaw sa buong daigdig. Ngayon, ano ang gagamitin niya para mailigaw ang tao? Sasabihin niya siya yung Kristo. Ang Kristo po, ang ibig sabihin ng Kristo, mga kaibigan, kung atin pong alamin ng kahulugan ng Kristo, dito po sa libro ng Juan 14, versikulo 6, sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang kahulugan po pala ng Kristo ay daan patungo sa langit, katotohanan, at walang makakapasok sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Yun po yung mga kahulugan ng Kristo. Sa makatuwid, itong magliligaw, mga kaibigan, ay ang kanyang gagamitin o sasabihin sa mga tao para malinlang, sasabihin niya na mangagsasabi ako ang Kristo. O di kaya'y ako ang daan. O di kaya'y ako ang katotohanan. O di kaya'y kami lang ang katotohanan, walang iba. Kami ang totoo, kami ang ililigtas lang ni Kristo, wala nang iba. Yun ang ibinibida itong magliligaw. Tandaan nyo po mga kapatid, ang meaning po ng ako ang Kristo, ibig sabihin, aangkinin niya na siya yung siya yung kaligtasan, siya yung katotohanan. Yan ang isa sa gagawin ng magliligaw. So yun po yung kulo, mga kapatid. Yun po yung kulo para makita natin kung ano talaga ang bulaang mangangaral. Si Manalo ba yan? Inaangkin kasi niya ang dapat na kay Kristo. Wala akong sinasabi dyan, kapatid na John 30, Pag-aralan mo munang magsalita ng tama bago ka mangaral. Ganun ba? Ikaw na mangaral, kapatid na bossing. Pumasok ka at tanungin kita. Kung wala akong alam, pumasok ka, tatanungin kita. Kung ikaw naman ay magaling, o di pumasok ka. Yan, papasukin natin si bossing. Magaling siya hindi naman pala ma-invite, Magaling siya mga kaibigan. Okay. Ang punto ko rito, mga kaibigan, kapatid na Wayne, para makilala po pala yung bulaang mangangaral, bagamat hindi ko naman sinasabi na kapag mayroong pong ganung sinasabi na kami ang totoo, bulaan na agad. Hindi naman po, pero isa sa mga estilo ng bulaang mangangaral, aangkinin niya yung mga salita ni Kristo o yung para kay Kristo. Marami kasing ganun umaangkin sa mga aral ni Kristo Siya daw yung katotohanan. Kapag hindi ka pumasok sa amin, hindi ka maliligtas. Ganun ang estilo nila aangkinin. At sabi dito, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat, hindi pa ang wakas. Inggit ka, pikit.
Ayan. Okay. Eh, sa tingin ko, itong bossing na ito, hindi Kristiyano ito. No? Masama yung bunganga eh. Mga kaibigan, no? Masama po yung bunganga. Pagka po, Ewan ko kung sino halimbawa, ito. kapatid, kapag halimbawa, kinlaim niya na sila lang ang maliligtas, Antimano, palso na yun eh, di ba? 4 Gs ng unang Timoteo. Ah, hindi pa rin kailangan suriin mo pa rin, kapatid na Win. Mahirap naman sabihin mo agad na bulaan na. Mahirap naman po 'yon. Mahirap na Kasi sabihin mo po, bulaan na. kontra na po yun sa nakasulat eh. Pagka sila Oo. lang. Pakibasa Pero po yung ano. isa na 'yon sa palatandaan na siya'y bulaan. Ayun. Opo. Pakilagay po sa screen kung totoo yung sinasabi nila na sila lang. That is not biblical. Oo. Quatro Ano 'yon? Gs Ano lang. 'yon? 4 Gs ng unang Timoteo. Unang Timoteo 4 Gs. Okay. Sabi dito, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ayan. Yan yung nakalagay, no? Tagapagligtas pala ng lahat. Yes. Tama kasi ito nga yung sinasabi, ibig. Kaya mali yun, kapatid na Win, yung nag-aangkin na ganon. Kasi dito po sa 4, na siyang may ibig na ang lahat, hindi naman sinabi na ang mga iglesia Ni Kristo lang. ganon. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Kaya nga, inutusan niya ang kanyang anak upang maging tagapamagitan. Mula langit, inutusan niya yung kanyang anak upang maging tagapamagitan, nagkatawang tao upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kasi kung espiritu siya, kaibigan Wayne, na pupunta dito sa lupa, hindi natin siya makikita, paano siya magiging tagapamagitan? Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Yun po ang punto riyan, mga kaibigan. Kaya siya nagkatawang tao. Marami namang beses na mababasa natin na siya po ay talagang nagkatawang tao po, no? Okay. Hindi ako sang-ayon na kami lang maliligtas. Hindi ako sang-ayon doon, kapatid na Wayne. Sa akin, ang ililigtas ng Diyos, ito. Ganito po kasi ang sabi dito sa Ecclesiastes Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng lahat ng ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Hindi naman, wala namang binanggit dito na iglesia At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi naman sinabi, wala namang specific, talaga tao naman yan. No? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So walang nakalihim, walang sinabing relihiyon na iligtas lamang po ng Panginoon, kundi yung mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung taong sumusunod sa mga alituntunin ni Kristo, no? Alam po ninyo mga kapatid, wala akong ibinibidang relihiyon Ang ibinibida ko yung mga natutunan ko sa Biblia. Pero kung mali para sa inyo, di okay lang, ano? Wala namang problema doon. Kung mali para sa inyo, sabihin mo yung sa inyo. Tapos pagkumparain natin, kung mas totoo, di mas mabuti, no? Pero kung ipipilit po ninyo na si Kristo ay tao lang at hindi siya Diyos, baka hindi niyo ako makumbinsi. Jeremy, magandang umaga. Pwede ka bang magsalita, Jeremy? Si Jeremy, kapatid na Wayne, ay isang alipores po ni Kibuloy. Si Naku po. Jeremy.
baka gusto niya makiusap. Jeremy, pasok ka nga, magsalita ka nga. Wala na. Yung tinatanong po ninyo na 8:40, wala na. Wala naman tutol dyan, no? Brother SLTV, shout out. Ayan, shout out. Okay. Muna habang di pa busy. Ayan. Okay. Wala na yan, kapatid na Wayne. Panis na yung sinasabi nila dito sa 1:40. Pero gayon pa, mambasahin natin para masatisfy yung kanilang mga... Hindi, paakyatin mo yung INC na gustong idepensa yung 8:40. Tanungin natin. Oo eh. Ano mo kasi, i-eksakto mo yung tanong. Yung nga sinabi ko, Tanong yan, habang mauna yung Brother Rachel, ano ba yung paksa natin? Ano ba yung paksa? Naligaw ta. Yung Ano ba yung tungkol paksa, sa, Brother Rachel? tungkol sa Ng pag-agaw. aking Ang tinatanong ko, ng aking kung insight. mauna ba yung pagtatatak ng hayop kaysa Hayop, doon lagyan sa... mo. Lagyan mo ng hayop. Hindi Ngayon, ko yung nilagyan pagtatatak kanina. mo. Hindi Hindi ko ba ko nalagyan na- kanina? Hindi, Nalagyan hindi. ko yata eh. Hindi. Matalas ang pandinig ko, wala kang sinabing gano'n. Mauuna ba yung pagtatatak ng hayop? Tapos, Kaysa sa pag-agaw Pagtatatak dito ng sa hayop tayo. Ah, hindi naman. Kasi yung pagtatatak ng hayop, kasi sa Christianity, Brother Esel, meron dalawang klaseng view. May dalawang predominant view ng rapture. yan, alam niya yan. Alam niya. Minsan yung tinatawag Pagka sa nating masama. pre-trib rapture. Na bago i-persecute, bago magkaroon ng kapighatian, bago magkaroon ng kapighatian, aalisin na yung iglesia. Aagawin na. Ang tawag doon ay pre-trib rapture. Iklaro ko lang Tapos meron kapatid, din naman sandali. yung post-trib rapture. Alisin na. Pagkatapos Bago, na bago. dumaan sa paghihirap yung iglesia, tsaka lang kukunin ni Kristo. Sandali, iklaro ko lang. Kung yung sasagot sa iyo ay pre-trib rapture, mauna yung pagkuha. Pero kapag post-trib rapture, post-tribulation ang kanilang paniniwala, Ayan, mauna iba yung na. Sige, bababa mo na ako. Iba na kaysa yung usapan. pag-agaw. Mabrada ng Yan, Esel. magkaiba. Kasi kapag Hindi, pre-trib, kinuha na yung iglesia, tapos yung dadanas lang ng paghihirap sa kapighatian, yung maiiwan. Yung maiiwan, tapos sa katapusan ng ng kapighatian na yun, agaw, hindi. Okay, kapatid. Yung mga Okay, naiwan. kapatid. Irerespeto Pero ko yan. kapag Irerespeto ko post-trib, yan. Pero, dadaan sa ang kapighatian tanong yung ko buong na- iglesia, may matatatakan doon yung hindi matatamaan ng salot, at saka ngayon kukunin pagkatapos. Sandali. Pakinggan mo muna yung Depende tanong yan ko sa para pagteksto kung ako ba'y pre-trib o post-trib. Kung pre-tribulation, Hindi, mauna yung pagkuha. Yung trip niya lang. yung trip mo lang. Kaya nga, sana pa daanin nyo ako para makuha yun yung tanong ko. Bobo naman yan si Way. Wala yung alam. Di naman nag-aaral yan. Hindi alam yung pre-trib at post-trib. Ano yung stand mo, Gabriel? Bobo, yung MCJ, bobo na yan. Post-tribulation? Walang didilis lang yan eh. Hindi, Nanggagaslight ang tanong ko kasi, kunin nyo kasi yung tanong ko, mga kapatid, kunin nyo yung tanong ko para maunawaan nyo. Ang tinatanong ko, bago ba aagawin itong Thessalonica 4:16, mangyayari ba muna yung pagtatatak ng hayop or bago po magtatak ang hayop ay aagawin na? Sa labas ng Liwanag ko na. Brad, Esel, Kapag sa labas ng paniniwala mo, 1,000 years yan, Brother Wayne, bago may dumating paliwanag si ka na kanina. Cristo. Papadaanin mo naman ako. Nag-aaral nga tayo eh. Hindi naman ang sampung. Wala naman makatupad. Sako siya. Ang Ako nga, stand ako ng nga, INC dyan, Kuya Esel, ang stand ng INC, bago dumating yung 1 Thessalonians 4:16, meron ng pagtatatak yung binabanggit sa Revelation 13. Mauna. Oo, ang stand kasi namin Mauna dyan, yan. Katoliko ang katuparan ng Apocalypse Yari ka 13. na naman si LB. Binanatan Sandali mo kapatid agad. na way. Sandali kapatid na way. Maganda nga ito pag mag-aaral tayo eh. Apo. Pag-uulit kapatid na
kapatid na Sa, ano sa stand ng Iglesia ni Cristo, yung Revelation Anyway, siya 13 lang ang tama palagi. Kahit na tatatakan ng na sa kanan or sa kanang kamay o sa noo na binabanggit doon, Katoliko ang katuparan nun. So therefore, bago pa dumating yung 1 Thessalonians 4:16 at 17, nauna na nang natatakan yun. Ayun. Oo. Kay At ang Gabriel, kay Gabriel. pagtatatak naman sa kapatid mga Marcia, Kristiyano, kapatid na Katoliko, ang ano dito, tatak ng hayop ang sinasabi namin, hindi yung tatak ng tatak ng hayop. yes, yung hayop, ang katumbas ng hayop sa amin, yung sa parte ng Katoliko. Hayop. Symbolical Ano, kasi yun, hindi literal na hayop yun. Kayo hayop yung Katoliko, ganon ba? Hindi lang hinayupak ang Katoliko, talagang hayop. Ay, hindi ka Katoliko. Kala ko Katoliko ka. Hindi ako Katoliko, INC ako. Ay, Okay. Ang stand po ninyo dyan ay mauuna muna magtatak ang hayop, tapos yung Before rapture. Ayan, before rapture. Ayan. Ayan. So yun pala ang Take note, stand ng wala mga kaming INC. stand na rapture. Wala kaming stand na rapture. Yung pag-agaw. Pagaga. Ang binabanggit sa ang binanggit diyan, aagawin, hindi rapture. Yung kasing concept ng rapture ng mga born again ay panaka-naka yung rapture. May first stage, second stage, third stage. Walang ganun. Yung tinutukoy sa 4:16-17, yan na yung ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay yan na aagawin na Panginoong Hesukristo lahat ng maliligtas. So, Kaya walang terminong rapture kasi yung concept na rapture iba sa 4:16 at 4:17. So, Ang Shelby, magiging bakit may tama ko- nauna kung sabay-sabay pala? Walang naunang naligtas. Mga bubuhay na magpuli. Unang pagkabuhay Yan yung mga iglesia ni Kristo. Yan yung unang mga bubuhay. Hindi nga na iglesia ni Cristo yan eh. Wala kang Yun nga mababasa. yung sagot namin eh. Kapatid Dawe, sandali, padaanin mo. So, hindi, titignan natin yung kanilang aral. Wala namang problema dito eh. Nasa tao kung tanggapin nila eh. Para sa iyo, sa mga INC, pag bumalik si Kristo, lahat na maliligtas ay mabubuhay na at ang mga maiiwan lang na hindi mabuhay, lahat na yon ay mga masasama na. Yes, yung inabutan ni Kristo na masama, no, inabutan niya. Pagdating niya, meron tao dito sa lupa, may masama at may mabuti. So lahat ng mabubuti at lahat ng namatay na mabuti o iglesia ni Kristo, aagawin niya at pupunta sa bayang banal. Samantalang yung inabutan niyang buhay na masama ay masusupok sa pamamagitan ng apoy. Ang basis namin doon, 2 Peter 3 verse 10. Yun yung unang pagkabuhay. Yung unang pagkabuhay, bago Wala ang na isang paano na libong yung taon. pangalawa? Yes. Paano na yung pangalawa? Yung pangalawang pagkabuhay, based sa, I think, John 3:18 yata yan, no? John 3:18, na ikalawang pagkabuhay naman, yun naman, yung para sa paghatol. Pero sa unang pagkabuhay kasi, ayon sa inyo, magugunaw ng mundo. Saan mapupunta yung mga bangkay na hindi pa nabuhay? Yung terminong nagunaw, ibig sabihin, inhabitable. Ayan. Pagka sinabing Papunta ka po. inhabitable, Pinapalitan na. Oo. nagunaw na, naparam. Yun, Ang binanggit sa Revelation 21 verse 1, naparam. Anong Brother Sel, ikinaparam baba muna ng mga Kakain muna. Balik na lang ako mamaya, anong ikinaparam ng mga nabubuhay dito sa mundong ito? Zephaniah 1:18 sa pamamagitan ng apoy. Ano pa yung basis? 2 Peter 3:10 sa pamamagitan ng apoy din. Pero hindi masunog na parang mawawala na, hindi ganon. Hindi. Sunog, tostado. Imaginein mo na tostado ang mundong ito. Wala nang Kaya nga ang dagat. tinatanong ko, kapatid, Ang uling. Ang uling Kung saan saan makisig ang uling? napunta- Saan pupunta? Oo. yung saan Ang uling napunta yung ng mga pumuntaan.
yung mga nasunog na kaluluwa, di ba? Yung mga Yung mga katawan, yung mga masasama ang na apo. inabutan ni Kristo, mamamatay 'yun. Brother, bigyan Ngayon, pagkapatay ng mga Ang abo, yun, saan papunta? pagkapatay ng mga masasama sa ikalawang pagparito ni Kristo, bigyan mo kami ng minuto para maghihintay pa sila ng 1,000 taon para sila mabuhay mag-uli. Bubuhayin Kaya nga sila tinatanong- mag-uli para Tagal sa naman. Pero paghatol. ang tinatanong ko kapatid, pakinggan nyo muna para makuha nyo yung tanong ko. Sabi ninyo, kapag dumating na si Kristo sa unang pagkabuhay, bubuhayin lahat ng mga maliligtas at ang mga maiiwan, puro masama na po yun. Ngayon, sabi po ninyo, magugunaw ang mundo. Ang tinatanong ko, yung mga namatay na hindi pa nabuhay dahil masama sila, asan sila kung magunaw naman ang Nandito mundo? sa mundong ito na gunaw. Hindi ba gunaw na? Yung terminong ang gunaw, magkaiba yung unawa mo sa unawa namin. Ang terminong nagunaw itong mundong ito na hindi nababangon magpakailan. Katumbas nito, walang nabubuhay sa mundong ito. Wala ng dagat, wala ng isda. Wala ng langit at lupa. Ibig sabihin, lahat ito tostado na. Next question, Saan kuya. pupunta? Ang abo. So uling na lang, naging uling na lang yung mga Walang mga tao, binanggit sa gano'n? Biblia, kuya, na naging uling. Nasa libingan sila. Oo. So Yung yung ako naman mag-explain tungkol sa wala na si Wade, wala nang sasabat. Oh, yung uling Yung mga gagamitin tao, natin Kung yung pangkain tanong mo yan. yung matatatakan na ba? Sa First Sige, Thessalonians kuya SL, ano pa 4:16. yung sunod na tanong? Tama naman yung sinabi Yung ng mga- ng kaibigan Kuya Shelby, Gab, ganyan wait din lang, yung may tanong pa yata si na yung host. May tanong pa yung host. Tatatakan muna siyempre para hindi tablan ng hindi tatablan ng tawag dito ng salot. Kaya tatatakan yung iglesia. Pero kung pre-tribulation rapture ang inaano mo, sa kanila kukunin na bago pa nga magkaroon ng tribulation, tatanggalin na sila eh. May maiiwan lang dito sa lupa eh. Pero kung post-tribulation, pagdadaanan yung salot, pagdadaanan yung pagtatatak. Tatatakan, yun yung sinabi doon sa di ba? Revelation 7, tatatakan yung mga para hindi talaban ng mga salot. May tanda ng Diyos at may tanda ng hayop. Yung may tanda ng hayop, yun yung tatalaban ng salot. Yung hindi naman ay hindi tatalaban, yung tinataka ng tatak ng Diyos. Tapos pagkatapos ng salot na yon, pagkatapos maibagsak yung Babylonia, tsaka darating ang Panginoon, yun na yung 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17. Brother. Yun po yun. Kuya SL, yung tinatanong mo pala kung nasaan yung mga patay, nasa libingan yan. Hello. Mababasa yan sa John 5:28-29. Pasuyo na lang sa screen. Okay. John okay. 5. So hindi pala sila nasunog. Di, nasunog sila. John 5:28-29. 28 muna. 28. No, it's not 38. Hindi, kasi ang pagkaunawa mo, pagkaunawa ko dun sa sinabi mong nasunog ng mundo, napupugnaw, sabi dun sa Pedro mapupugnaw. Ah, Tama. Pero sabi mo naman, Basahin mo muna. parang Sige, 2 Peter, kuya, 3:10. Basahin mo muna. naging uling lang, Wala kung ko, naging kuya, uling, hindi galing sa bibig ko yung uling. Wala akong sinabing uling sa'yo. i-describe mo kapatid kung ano yung ibig mo sabihin dito sa 2 Peter. Basahin mo muna di- sa 2 Peter 3. Start mo ng 5. 3 verse O, 5 ikaw na, muna. ikaw na. Ako magbabasa. Ikaw na. Di ko makita yung number, kuya. I-adjust mo ng konti. Di ko makita eh. 5? Yan na ba yung 5? Oo. Sabi diyan, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa 6, na sa pamamagitan, wala yata ako. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din nito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak.
So, may dalawang binabanggit diyan, by means ng salita ng Diyos, nilikha niya ang langit at lupa. At inapawan naman ng tubig by means ng salita ng Diyos. Pagdating ng 7, ngunit, eto na yung pasubali, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita. Same na ginamit na salita ng Diyos ng paglalang ng langit at lupa at pag-apaw ng tubig sa ibabaw ng lupa, ginamit din yung terminong salita na yan na iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom. Kailan yung pagtataan ng apoy na binabanggit na iniingatan talaga sa apoy? Ang sabi sa talata, sa araw ng paghuhukom. Ano ba yung araw ng paghuhukom? Ang sabi diyan, at ng paglipol sa mga taong masama. Paano lilipulin ng Diyos ang mga tao? Ang sabi diyan, itinataan talaga sa araw ng paghuhukom by means ng apoy sa gis. Pasuyo ng gis, kuya. Pagdating sa gis, datapot darating ang araw ng Panginoon. Yan yung binabanggit sa 7 kanina. Na gaya ng magnanakaw. Anong katumbas ng gaya ng magnanakaw? Walang nakakaalam. Na ang sangkalangitan, sa araw na yan, yung langit, yung universe, solar system, ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit, yan yung stars, yung mga planeta, ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa. Teka, ang sabi dyan, yung lupa. Ano pa? Gawang nasa lupa. Ano? Mga hayop yan, di ba? Mga tao ay pawang masusunog. So, kasama ang tao sa masusunog kasi ang sabi sa 7, kung babalikan mo yung 7, kuya, na masusunog dyan, ang sabi sa 7 kanina, paglipol sa mga taong masama. Ano ang ginamit ng Diyos para malipol, mamatay yung mga taong masama sa araw ng paghuhukom? Ang sabi sa talata, ginamit yung mapupugnaw sila sa apoy. Masusunog. Tama ba yung idea or yung pagkabasa natin? Balikan mo ang Sepanyas 1, kuya. Sepanias. Wala tayong problema doon. Alam ko naman lahat yan eh. Yes. Wala tayong problema dyan sa mga talata. Ang tinatanong ko lang, sabi dito, mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yes. Anong mangyayari sa lupa pag nasunog? Sunog. Tostado, maging, kuya. Tostado yung mundong ito. Wala kang makikitang bakas ng habitable or nabubuhay na living things kapag ka nasunog. So wala na, as in wala nang literal na lupa o meron pa? May literal na lupa. Kaso nga lang, yung literal na lupa, lahat yan sunog. Yan. Yun ang tinatanong ko. Yun yung ine-explain ko sa iyo, kuya. Yung mga tao na namatay na hindi pa nabuhay, hindi ba nasali na nasunog? Yung alin, kuya? Yung mga tao na nasa libingan na hindi pa nabuhay sa unang pagkabuhay, hindi ba sila nasunog, nadamay sa pagkasunog? Hindi sila, kasi patay na sila, kuya. Ang pinaka-purpose lang naman, kaya binanggit na masusunog sila para wala nang mabubuhay dito sa mundong ito. Okay. Yun sa inyo, no? Walang problema doon kung yun ang sa inyo. Yun naman ang ipinapaliwanag namin, kuya. Hindi namin ipinipilit sa inyo. Tanggapin nyo man o hindi. Tama yun. Ang tanong ko ulit, kapag aagawin yung mga mabuhay, saan sila dadalhin? Binanggit sa 1 Thessalonians 4:16 at 4:17, sasalubong sila sa alapaap. Ngayon, Okay. di ba? Binanggit dyan, 4:16 at 4:17, kung magkagayon sa 17, tayong nangabubuhay na nangatitira ay, medyo putol, kuya, ay
aagawing kasama nila. Sino yung nila? Yung unang yung mga inabutan na buhay. Aagawing kasama nila sa mga alapaap upang Okay. salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Gusto ko lang bigyan diin, kuya, yung binabanggit na sa Panginoon tayo magpakailanman. At bakit sila sasalubong sa hangin? Ang kasagutan, ano yung sa Panginoon tayo magpakailanman? Nasa 1:14, 2 at 3, kuya, ang sagot. Okay, dadalhin sa langit, Ay, ganon? ibasahin natin ang 1:14, 2 at 3. Hindi, sige, sagutin mo na lang. Alam ko naman yung 12, yung 14:3 eh. Ang sabi sa Ah. 1:14, 2 at 3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Pumunta ang Yun, Panginoong yes, Hesukristo para doon. mabilis lang, kapatid. Para mabilis lang. Para mabilis lang, dadalhin kuya, kung saan paroroon si Kristo, doroon din ang mga iglesia ni Kristo. Sa makatwid, sa bayang banal, sa bagong Jerusalem. Sa Sa bagong langit, langit sa at langit. lupa. Ayun. Yun ang gusto ko lang po ipunto. Pupunta sila doon sa bagong langit at bagong lupa. Ganon. Yes, kuya. Ayan. Okay. Ano gagawin nila doon? Abay, ligtas na sila sa kapahamakan, kuya. Walang sawang Hindi. magpupuri na sila sa Diyos. Ang sabi naman sa Apokalipsis 20, talatang 5-6, maghahari sila magpakailan-kailanman. Anong katumbas ng paghahari nila ng Hindi magpakailan. 1,000 taon? Rather, anong katumbas Oo. ng paghahari nila sa 1,000 taon? Ang katumbas niyan, reigning sa English. Ang pagka inunawa mo yung concept or yung meaning ng reign or reigning ay nagtagumpay or magtatagumpay. Ibig sabihin, Kaya nga, napagtagumpayan ng mga iglesia ni Kristo yung binabanggit sa Mateo 16:18. Ano ba yung binabanggit sa Mateo 16:18? Na hindi sila, anong tawag doon? Yung pintuan at Hades. Napagtagumpayan nila yun. Kaya ang binanggit sa Apokalipsis 20, talatang 5 at 6, naghari sila sa loob ng 1,000 taon. Meaning to say, nagtagumpay sila. hindi paghahari. Hindi, paghahari. yung terminong paghahari, kuya, ang nauunawa ng karamihan, merong kingdom, may kingship. Hindi kingship ang ginamit sa saling Ingles. Sa saling Ingles, ang ginamit ay reigning. Alam mo ba kung ano yung reigning? Okay. Basahin ko lang po, no? Basahin ko. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. At sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. At mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, kasama niya maghahari. Kasama ni Kristo. Yes, kasama. Tapos, gagawin niya na mga saserdote. Ano bang ibig sabihin na gagawin niya na mga saserdote? Anong gagawin ng mga saserdote? Ang katumbas kasi ng, symbolical kasi yan, kuya. Ang katumbas kasi ng saserdote noon sa lumang tipan ay itinuturing na mga banal. Kaya gagawin silang mga saserdote ng Diyos. Anong katumbas nun? Gagawin silang mga banal ng Diyos. Walang kulubot, walang tahi-tahi, walang pango, walang maliit, walang malaki. Lahat yan pantay-pantay na mga banal sa paningin ng Diyos. Kasama niya na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Ano ibig sabihin po ninyo dyan? Ang katumbas noon sa kasama loob niya? ng 1,000 taon, kuya, na pagtagumpayan nila yung binabanggit sa Mateo 16:18 na hindi sila pananaigan ng pintuan ng Hades o ng Hindi ba ibig kamatayan. sabihin niyan ay kung kasama niya maghari, ay mayroon silang paghaharian? Walang binanggit na kingship, walang paghaharian, kuya. Yung binabanggit kasi na sinasabi mong maghahari sila na may paghaharian,
Sa English niyan, kingship. Kaso sa English na ginamit sa verse na yan, Revelation 20 verse 5 or 6, ang binanggit diyan ay reigning. So there's a two different meaning na same lang na ginamit sa Tagalog. Hari, paghahari. No? Paghahari yung Okay, term or yung word. sa inyo. Ayan. Hindi. Sa English, kuya. Basahin mo sa English. Ito, hindi, klinaklaro ko lang yung mga turo po ninyo, no? Hindi ko pa naman kinokontra, klinaklaro ko lang. Dito sa 26, at ang magtagumpay at tutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan, no? At sila'y maghahari at niya sa Puputol sa pamamagitan akin, ng kuya. isang panghampas na bakal. Ni Kristo sa Ama na paghahari na may pang na bakal, ganun din ang gagawin yung mga magtagumpay. Ngayon ang tanong ko, bakit sila maghahari kasama maghahari. Ang unawa ko puroon, meron silang paghaharian kasi kasama niya maghahari. Kaya nga tinanong ko sa 2:27, maghahari sila, may panghampas na bakal. At saan sila maghahari? Dito sa 26, at ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng alin? Ng kapamahalaan. Saan? Sa mga bansa. Yan. Ano yung, hindi ba yan yung paghahari ng 1,000 taon? Kuya, Sabi naputol kasi ka yung mga nagko-comment, from the mga top, kapatid, kuya. siguro kasama mo to. Naputol ka from the top na magsalita Wala ba? ka. Oo, putol-putol ka kanina. Di maintindihan. Ganun ba? Hmm. Okay, ulitin ko lamang po, no? Sabi mo kasi kanina, tinanong ko yung paghahari ng 1,000 taon, sabi mo, hindi po literal na paghahari yon. Ngayon, kasi para sa akin, yung pagkaunawa ko dun sa maghahari ng 1,000 taon, ay meron silang paghaharian. Yun ang unawa ko. Meron silang paghaharian sa loob ng 1,000 taon na hindi sila yung maghari-hari na yung hindi sila yung paghaharian ni Kristo kundi kasama niya na maghari. Sa makatuwid, meron silang paghaharian. Sabi mo hindi po ganon, no? Pero dito sa 2:26 ng Revelation, sabi dito, ang magtagumpay at tutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng alin? Ng kapamahalaan. Saan? Sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. Kung ano po yung tinanggap ni Kristo na paghahari with may panghampas na bakal, ganun din daw yung mga magtagumpay. Anuhin nila yung panghampas na bakal kung hindi po yun hindi katulad yung sinabi mo. So, ano yung tanong, kuya? Ang tanong ko doon, ito ba yung 1,000 taon na paghahari nila? Yung paghahari sa loob ng 1,000 taon, kuya, ay pagtatagumpay o dominasyon, to dominate.
Ayan. So kailangan Napagtagumpayan nila yung ikalawang kamatayan na binabanggit din sa main verse ng Revelation 20 verse 5 and 6. Na same thing, na same thing ng katuparan ng Revelation 6 verse 2 na sinabi doon, yaong kabayong maputi ay yumaong nagtagumpay at magtatagumpay. Ito muna. Dito kasi, kung unawain natin, dito sa 26, at ang magtagumpay. 26, ano yan kuya? 26 ano? Revelation 26? Revelation 2, verse 26. Sige kuya, basa. Ayan o, Revelation 2, verse 26. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ito na, ay bibigyan ko ng kapamahalaan. Saan? Sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya, yung mga bansa, sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa, ng magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. So kung ano yung tinanggap ni Kristo na maghahari sa 1,000 taon na may panghampas na bakal sa mga bansa, ganun din ang gagawin niya o ibibigay niyang kapamahalaan doon sa mga magtagumpay. Ibig sabihin, yung mga marapture o yung mga aga-aagawin, kasama ni Kristo maghari. Ang tinatanong ko, kung kasama niya maghari, sino yung paghaharian nila? Hindi literal yan kuya na meron silang paghaharian. Tandaan natin na yung talatang ginamit mo ay isa sa mga sinulat sa 7 lokal na iglesia na binabanggit sa Revelation. At I think sa Thyatira yung binabanggit dyan. Lahat yan ay hindi mo literal na uunawain na merong pamamahalaan ng mga bansa. Bakit? No? Bakit? Sapagkat wala na ngang bansa. Wala nang mga tao dito sa mundong ito, sa loob. Yun nga yung sagot, kuya, pakinggan mo lang. Wala ngang pamamahalaan ng mga tao, wala ring pamamahalaan ng mga bansa dito sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon kasi nasunog na sa pamamagitan ng apoy. Nasunog na dun sa, nabasa natin kanina, ikalawang Pedro 3:10. Ganon. Hindi mali. Ang mali, yung unawa ninyo na meron pang pinamamahalaan na tao. Kasi kung totoo yan, sa 18 kasi niyan, kuya, yung unahan na niyan, ang sabi diyan, at ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab. Binanggit, lalabas yung Kristo ninyo, apoy na nagliliyab yung kanyang mata. So lahat yan, kuya, hindi literal na uunawain mo. Ito na lang kapatid. Ito na lang kasi para sa iyo hindi bansa yung pag-aarian eh. Okay, ito na lang. Ito sa Revelation, saan sila maghahari? Saan sila maghahari? Hindi nga lokasyon ang saan. Ito ay kuya, pagtatagumpay, dominasyon. O ngayon, kung tatanungin mo, saan sila nag-dominate o saan sila naghari? Doon sa Mateo 16:18. Ito, ayaw mo kasing basahin yung Matthew 16:18. Ito, babasahin ko sa iyo. Yung hulihang bahagi lang ng Mateo 16:18. No, yung binabanggit na itatayo ko sa... Ito, kuya. Ang sabi diyan, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Ang tanong mo sa akin, saan sila maghahari? Or alin ang kanilang paghaharian? Ang sagot ko sa iyo, Matthew 16:18, yung pananaigan ng pintuan at ng Hades, yan yung mga taong masama. Nanaig ang diablo dyan. Nanaig yung kamatayan dyan. So, yung napagtagumpayan ng mga iglesia ni Kristo dyan, ang napagtagumpayan nila, yung ikalawang kamatayan.
Okay, okay. Bahala na kayo kayong mga nakikinig ano. Ito sabi Revelation Gs 5 Gs, at sila'y inyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Ano ibig sabihin niyan, kapatid? Na yung mga paliwanag ko, kuya, para sa akin lang. Paulit-ulit lang yung mga question. Same lang naman ang question mo kanina, yung saserdote ng Diyos. Sabi Hindi, mo kasi, hindi sa yes. ibabaw ng lupa Lahat kasi ng yan, tunog na. kuya, lahat ng yan, hindi sintedong literal na meron kang corona, na lahat ng mga granting MCGI yan, na lahat ng MCGI magkakamit ng corona, tapos may dala-dala silang panghampas na bakal. No? Hindi literal yun, kuya. Granting lang na MCGI yan. Kaya nga tinatanong ko, Pagpalagay na. kapatid, Kaya nga, hindi na nga, yung paghahari nila, ayon sa Revelation din, di naman tayo umaalis sa Revelation. Ikaw ay pumunta ka sa Mateo, sa Revelation pa lang ako, ano? Ayon sa Revelation, hindi, yung mga kuya, ang binuhay, pinag-usapan ginawang mga natin, saserdote. maputol kita, kuya, ang pinag-uusapan natin hindi Revelation. First Thessalonians 4:16 and 17, not Revelation. Oo. Kaya nga tinatanong ko, kaya tayo Hindi, kasi sa sabi mo, Revelation, dahil tumakbo tinatanong ako sa, ko kayo, pumunta ako sa Matthew 16:18. Pumunta ako sa Oo, ganito. kaya Kasi may wala tanong namang ka eh, kuya. paghahari Kaya doon, ako no? sinasagot. Ang tinutukoy ko dito, mga kaibigan, relax ka lang, kapatid, no? Relax naman ako, Sabi mo kuya. kasi, Nakita mo bang sumisigaw ako? doon Nagmumura sa ako? langit, doon sa bagong langit, bagong lupa, sila maghahari. May nabasa ako na ang paghahari ng mga magtagumpay, paghahari nila yung mga bansa. May nabasa ako. Paghahari nila yung mga bansa at may panghampas na bakal pa, no? At sila'y ginawang mga saserdote. Ang gawa kasi ng saserdote, mga kaibigan, ayon sa aking pagkaunawa, taga-alaga ng kautusan. Taga-turo. Ano yon? Mga banal na taga-turo ng kautusan. Yun po yung gawa ng mga saserdote. Sa aking pagkaunawa. Kung tutol kayo, wala akong pakialam, no? So, gagawin ng Diyos na mga saserdote. Nonsense naman na gagawin nilang mga saserdote ang mga baboy na maguli na wala naman silang pangangaralan. Di ba ganon, mga kapatid? Amen. At hindi naman po sila ang mag-aaralan dahil sila nga yung ginawang saserdote. Mga saserdote nga sila eh. At ayon dito sa ating nabasa, at sila'y yung ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nangaghahari. Saan? Meron pa lupa eh. Yun ang akin, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi mo naman, sapat na yung paliwanag mo. Para sa akin, hindi sapat yun. Kasi, unang-una, pagbalik ni Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, para kunin yung mga namatay kay Kristo, yung mga maliligtas, yung kasama niya maghari, ang katunayan, hindi lahat ng mga maliligtas ay mabubuhay that time. Ang mabubuhay lang yung mga namatay lang kay Kristo, mga kaibigan. Hindi kasama yung hindi namatay kay Kristo. May mga maliligtas na hindi pa mabuhay sa unang pagkabuhay dahil hindi naman sila namatay kay Kristo. Yun ang totoo niyan, mga kapatid, no? Pagka dumarating yung pangalawang pagkabuhay na maguli, magkakasabay yung hindi naisama sa pagkabuhay ng una na mga maliligtas, magkasama, mabuhay na lahat doon. Pero meron pa lupa, mga kaibigan, mga kababayan. Ito katunayan na may magkasabay na mabuti at masama. Dito sa 1:5:28, kung atin lang unawain. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsilabas. Sino yung magsilabas? Sa mga libingan. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol, sabay-sabay yan. Kasi doon sa unang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan, ang mabubuhay lamang po doon, nakalagay naman yung namatay lang kay Kristo. Yung namatay lang, hindi maisali na mabuhay yung hindi namatay kay Kristo.
O baka tanungin po ninyo, sino yung maliligtas na hindi namatay kay Kristo? Problema nyo na yan, hindi ko na sasabihin, mga kaibigan. Basta ang nakalagay dito, ang unang mabubuhay ay ang nangamatay lang kay Kristo. Yung nangamatay kay Kristo, sila yung unang mga bubuhay na maguli. At yung mga natitirang buhay at sumasampalataya, kasama na aagawin. At sila yung maghahari ng 1,000 taon na may panghampas na bakal, at sila yung maghahari sa loob ng 1,000 taon dito sa iba habang lupa ipasunog. Pagkatapos ng 1,000 taon, saka magaganap yung 2 Peter chapter 3 verse 10 hanggang 13, mga kaibigan. Yun ang akin. Okay. Okay. Kapatid na Bak, So, meron ka itang sabihin sa kanila? hello, Brother Esel. Kasi sabi niya kasi, Ako naman na magtanong, sa loob Kuya daw ng Esel, 1,000 sa latag mo. taon, wala na daw yun mga tao, wala na daw bansa yun. O, yun yung sabi niya. Kasi according dito sa Revelation 20, Brother Esel, Revelation 26 hanggang 7, hanggang 8 pa nga eh. Oo. Pwede bang ako na magtanong sa latag mo, Kuya SLTV? Sabi Sandali, dito, sandali muna. Okay, mapalad, kapatid. mapalad at ang mga nakalapit sa unang pagkabuhay. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, magahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, kakalagan si Satanas sa ino, kakalagan si Satanas. Pag natapos yung 1,000, at lalabas upang dumaya sa mga bansa. Saan galing yung mga bansa na yan? May dadayain Dito naman sa pala. Mga bansa na May yan, dadayain pa eh. yung mga bansa na yan, Yung pagkagunaw sa sa akin ba, chapter 21 back pa to the yun. scriptures, kalipas ng 1,000 taon. Kung Ibig binasa sabihin, mo lang kasama na, ni Kristo makinig na ka muna, nagari. tahimik ka muna, Hindi. Kuya. Yung Kung kasama binasa ni mo Kristo lang, nagari na paraanin mo mga lang sana yung sagot. masama yun? Kung binasa mo lang sana yung Revelation Wala naman 20 sinabi diyang verse. masasama eh. Kuya, back to the scriptures, gaya ng sinabi ni Esel, walang pilitan. Kung ano man yung magiging sagot ng kabilang panig, irespeto lang. Tama ba, Kuya Esel? Sige. Okay, sige, sige. Chill lang, Kuya. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Ang tanong ko lang, Uulitin ko lang yung sagot, paraanin mo lang saan sana. galing Bago yung mga bansa yung na pangalawang to? tanong mo, Sabi paraanin kasi mo lang sa sana loob ng 1,000 yung... taon, sabi mo sa loob ng 1,000 taon, wala ng tao. May tao pa, sabi mo masama eh. Akala ba wala ng tao? Oo. Oh, chill ka lang, Kuya. Sasagutin ko Granted, tahimik. masama itong tao na to. Oh, Yung tahimik ka narinig muna, dyan. Kuya. Tahimik ka muna. Salamat. Yung mga tao na yan na binabanggit dyan, nalalabas upang dumaya sa mga bansa. Yung mga bansa na tinutukoy dyan, mga taong masama yan. Saan sila nanggaling? Binuhay sila sa Revelation 20 verse 5 at 6 after ng 1,000 years. Doon sila binuhay. Walang nakatala sa Biblia na merong nabuhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Wala tayong mababasa kahit verbatim na nakasulat na ganon. Ang may taglay na aral na ganyan, antikristong tunay. Next question, Kuya. Pakiulit na kapatid, yung ibig mong yung sagot mo na walang nabuhay sa loob ng 1,000 taon. Ano 'yon? Pakiulit. Walang nabubuhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon na binabanggit sa Revelation 20 verse 5 and 6. Mga antikristong ibig mong sabihin, tunay, ang mga nangangaral. Sakit lang, Kuya, paraanin mo lang kasi pinaraan ka naman namin kanina. Magparaanin lang muna tayo. So, ang mga nangangaral ng mga ganyan ay mga antikristong tunay. Okay. Ang gusto mong ipunto, klaro ko lang eh. Ang gusto mong ipunto, kapag dumating na yung 1,000 year, dito sa lupa, parang SDA eh, na wala nang buhay dito, mag-isa na lang si Satanas, ganon. Walang nabubuhay dito, Kuya, sa loob ng 1,000 taon. Next question. Okay, may question ako. May question Okay, ako. ito tanong ko, sandali muna. Sandali lang, itanong ko lang ito. Kuya Esel, next question para kay Back to Scriptures, hindi sa'yo. Kasi may question ako nakapending sa'yo eh. Sabi mo, sandali lang.
Sige, sige. Di ba? Sige. Sige. O sige, ano tanong mo, Oo. kapatid? Yung sandali lang ba, pwede na bang paraanin yung O tanong? sige, oo. O sige. Okay. So, saan talata mababasa na merong nabubuhay? Mababasa ha? Hindi diwa, hindi kuro-kuro, hindi isip-isip lang. Mababasa na nabubuhay sa loob ng 1,000 taon dito Opo, sa lupa. Lupa. Oh, ito, basahin ko. Basahin ko, Basahin ko. Mga kaibigan, mga babayan, kayo na hahatol kung wala talaga. Ito, basahin ko. Sa Revelation 20 verse 3. Umpisahan ko sa 2 para maunawaan. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas. Sino yon? Na siyang Diablo at Satanas. Anong ginawa? At ginapos na 1,000 taon. Saan dinala? At siya'y ibinulid. Saan? Sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya. Bakit? Upang wag nang magdaya sa mga bansa. Hanggang kailan? Hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya pawalang kaunting panahon. Meron pa bang nabubuhay o wala na? Meron. Wala Kasi akong meron pang nabasa, dadayain kuya, na nakalagay dyan na nabubuhay sa loob ng 1,000 taon. Meron kasi Mga meron pang kaibigan. Wala dadayain. akong nabasa, kuya. Pasensya na. Uulitin ko yung tanong. Uulitin ko yung tanong. Alam mo, kapatid, Saan talata pakinggan mo mababasa? Dadayain mo lang. pa si Satanas. Paraan lang muna ng tanong kung Pakinggan mo lang mamarapatin yung lang sagot ko. sana. Bakit po ikakalagan Hindi, wag ka muna bakit magtanong ng po bakit. ibubuhay Ako nga yung si Satanas? nagtatanong, kuya. Ha? Hindi, sandali. Ako nga, pakinggan mo yung sagot ko. Sabi Sige. dito, bakit dito nakalagay, bakit ibinulit si Satanas sa loob ng 1,000 taon? Ang sagot, upang wag nang magdaya. Saan? Sa mga bansa. Sabi mo, yung bansa, tao na masasama. Sabi mo, tao yon. Kaya pala ibinulit si Satanas doon sa kalaliman upang wag magdaya. Ibig sabihin, meron pa siyang dadayain. Amen. Ang tanong naman, kuya, ang tanong kasi, hindi naman kung ang bansa ay tao. Ang tanong kung nabubuhay ba o hindi. Ang tanong ay nabubuhay. Bakit, kapatid? Makinig ka Bakit, muna, kapatid? kuya Esel. Pakinggan mo muna, unawain mo muna yung tanong. Hindi natin tinatanong na yung mga bansa ay kalipunan ng mga tao. Walang pagtatalo doon. Pero hindi yan ang tanong. Bakit Unawain mo yung tanong. Ayaw madaya. Pakinggan mo muna yung tanong, kuya. Huwag ka muna mag-explain. Huwag ka muna magtanong. Saan talata mababasa natin na merong nabubuhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon? Ito nga, Saan? kapatid, kaya nga ibinulit si Meron bang Satanas upang nabasa dyan na magdaya. nabubuhay yung mga sinong bansa na dadayain? yan? Di ba tao Di, ang tanong ko lang sa iyo, kuya, meron bang mababasa dyan? Okay na. Ay, wait ko na. Sige, Alam- salamat. Next alam question naman na lang, ba- kuya. Next question. Okay, question ako. Hindi, ako yung magtatanong kay Esel kasi marami siyang tanong sa akin. Gusto ko rin naman malaman yung aral ng MCGI. If you don't mind lang naman. Hindi ako tututol, kuya. CGI kapatid. Hindi Hindi MCGI. Hindi, sige, kay Esel na lang. Hindi ako tututol, hindi rin ako sasang-ayon. Neutral lang ako, kuya. Irerespeto ko kung ano yung magiging sagot ninyo. Okay ba yan, Okay, kuya okay. Esel? Okay. Okay. Sa Revelation 20 verse 6, ano yung Okay. English ng maghahari sa loob ng 1,000 taon? Sige, sige, sabihin mo na. Tumbugin mo na. Hindi, yun yung tanong, kuya. Yun lang? Yes. Di basahin natin sa English. Ganun lang asan na yan? Sige lang, kuya. Okay. Walang English dito no? Mga kaibigan Bakit ayaw? Okay, ano yung tanong mo? Ito Rain, but they rain shall ang be nabasa, free. right? Okay. Of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Ano yung problema diyan, kapatid? Next question, kuya. Sa makatwid, ang
ang salin na binasa mo sa saling Ingles ay hindi kingship, tama? Kundi reign. Tama? Oo. Oo, oo. Okay. Tama ba na ang isa sa definition or meaning, synonyms ng reign ay pagtatagumpay, dominasyon? Tama? Tama ba, Kuya Esel? Alam nyo mga kapatid, ang nakalagay sa translation dito, hindi ako mas marunong doon sa nag-translate dito sa binabasa ko, no? At mga kaharing kasama niya. No, in Ito English, kasi Kuya, yung in English. Tama ba ang synonym? Kaya, ang sagot ko, ang translation doon sa binasa ko sa English, ito dito ako. Ayaw kong palitan kasi hindi ako mas magaling kaysa dito sa nag-translate na ito. Okay. Magahari Sunod daw, na tanong, kasama Kuya. niya. Sunod na tanong. So, lumalabas pag balik ni Kristo, yung second coming of Jesus Christ, ang mangyayari sa inyo, merong mabubuhay na maliligtas, merong mabubuhay na mabuti at merong mabubuhay na masama. Tama? Hindi. Sige, Kuya, explain mo. Hindi nakuha, no? Sa unang pagkabuhay, Di, ang pagbaba ni mabubuhay Kristo. lang- Pagbaba ni Kristo, anong mangyayari? Yan. Ang bubuhayin lang yung namatay kay Kristo. Basahin ko na lang para ano. Di, okay na yun. Nabasa Wala naman naman. kanina, Kuya. Ang mabubuhay Okay, lang basahin ko. Okay. yung mga nakay ito Kristo. yung sagot ko. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, at kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan ang sagot ko. Next question, Pagbalik ni Kuya. Kristo, Next yan. question. Okay. Pagkasalubong nila sa alapaap at pagkasa sa Panginoon na sila, ang tanong, saan pupunta yung sa Panginoon? Dito sa lupa o sa bagong langit at bagong lupa? Okay. Basahin ko na lang, no? Para hindi magkamali. Okay. Sa 20 verse 6, ganito ang sabi. Mapalad at banal at ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Saan sila maghahari sa loob ng 1,000 taon? Dito sa 5, sa verse 10. Sabi dito, at sila iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari. Saan? Sa ibabaw ng lupa. Yan ang sagot ko. Okay, sunod na tanong. Sa makatwid, Kuya, pagbaba ni Jesus Christ, so bubuhay niya ngayon yung mga mabubuti. So, dito sa Yung lupa, namatay sa kanya. yung sa mga kanya lang. namatay kay Jesus Christ na mabubuti, bumuhayin niya yon. Tapos, nandito sila pagkasalubong nila sa alapaap, bababa uli sila dito sa lupa, right? Maghahari kasi sila dito sa ibabaw ng lupa. Tama? Oo. So, nung nandito na sila sa lupa, mabubuhay pa sila ng 1,000 taon dito. Tama? Kasama Yes. nung mga masasama. Oo. Yun ang idea mo, di ba? Hindi. Ganito, iklaro ko lang. Kasama nila, ang paghaharian kasi nila, yung mga hindi sumamba at hindi nagpatatak doon sa hayop. Pero hindi sila naligtas kasi hindi naman sila sumasampalataya kay Kristo eh. Okay. Sunod na tanong. Yung katumbas ba ng hari ay nangangaral? Yes or no? Okay. Maghahari Yes or sila. no, Kuya? Yung katumbas sa ba ng 1,000 taon. ang katumbas At ba ng pagiging hari, ang tungkulin ba ng pagiging hari, nangangaral o hindi nangangaral? Saserdote rin eh. Hindi. Yung hari kung muna, sabi mo Kuya. ay- Nandito muna tayo sa hari. Okay. Ganito. Ang hari kasi, may batas yung hari eh. Hindi ko tinatanong batas. kung may batas ang hari. Ang tinatanong ko lang, yung tungkulin At ng yung pagiging batas ng hari hari. na yon, ipinapatupad doon sa mga pinaghaharian niya. Yung tungkulin ng pagiging hari
nangangaral ba siya? Preacher ba siya o hindi siya preacher? Okay, ito nga ang sagot ko, mga kaibigan. Yung hari, mayroon pong batas. Hindi ko tinatanong yung batas. Tinatanong ko lang, kuya, Sandali. kung ang tungkuling hari. Pakinggan mo. Hindi naman po ito, pagpapalusot eh. Yung hari, may batas. Yung batas, itinuturo yon para sundin ng tao. Alam naman So, po- nangangaral ba, kuya, o hindi nangangaral yung hari? Yes or no? Nangangaral? Ipinapatupad yun. Parang ipinapangaral Brad kasi Esel, yun. ako sasagot nga, Brad Esel. No. Ako nasasagot, Brad Esel. Same kayo ng religion, back to the scripture ni SL? Hindi. Magkaiba. Iba yung magiging sagot mo doon, kuya, back to the scripture. Kung hindi kayo ang parehas. sinasabi mo lang naman, yung definition. Hindi. Iba nga yung Kaya ko sagutin yung definition. teaching ni hindi naman ikaw Hindi, yung definition ng sinasabi mo kung pareho ba yung reign at saka yung king. O, punta tayo sa interlinear. No, hindi yan ang tanong, kuya. Sunod na Kami, lang pareho na kami ni- tanong, kuya Pareho SL. kami ni Esel. Hindi kasi mga kaibigan, bakit ganun ang sagot ko? Kasi hindi lang hari, hindi niya lang kasama maghari, ginawa pa silang Next. mga saserdote. Next Eh, question ano pa na ba lang, ng mga kuya, saserdote? Kaya nga sinabi ko, ang hari mayroong pong kautusan o batas na itinuturo para tuparin ang mga tao. Next question, kuya. Yun lang naman. 'Di ba sinabi mo sa 1 Thessalonians 4:16 at 17 sa Panginoon sila, tapos sa Revelation 5 verse 10 ay maghahari yung mga binuhay dito sa lupa. Tama? Oo. Dito tayo sa John 14 verse 2 at 3. Pasuyo sa screen. Okay. 14 verse Salamat 2 and pala sa 3. mga sagot mo kanina, kuya. John 14, verse 2 at 3. Ang sabi dyan, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang tanong ko muna, kuya, dito sa Revelation 14, verse 2, tama ba na pumaroon na sa dakong kinalalagyan ng Ama ang Panginoong Hesukristo? Nandun na. Oo, nung nabuhay na maguli, pumunta, Okay. naghanda. Sunod na tanong, kuya, dito sa 3. Okay. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Tama ba, kuya? Putulin ko muna yung at muling paririto ako. Tama ba, kuya? Yung second coming mo, yun yung 1 Thessalonians 4:16, 17. Tama, di ba? Iba yan, kapatid. Iba na yun. Oo, Hindi iba na yan. second coming Iba yun. Iba yan. Itong tagpo na binabasa mo, iba yan. Pagkatapos ng 1,000 taon yan. So ilang beses paririto si Kristo? Ay, kung bilangin natin, marami. So sa makatwid, kuya, Sabi nga doon sa Mateo 28, 20 ay at ako'y saan na lang natin. ito kuya, para ma-illustrate ko lang sa isip ko yung teaching mo. Nung sa 1 Thessalonians 4:16, 17, yun yung second coming of Christ para sa'yo. Yes or no? Hindi second coming kasi yan. So, ibig sabihin, mula sa langit, bumaba si Kristo doon sa 1 Thessalonians 4:16, 17. Tama? Sa alapaap lang. Sa alapaap lang siya. Tapos, naghari kasama si Kristo dito sa lupa. Revelation 5 verse 10. So, bumaba uli dito sa lupa. Umapak sa lupa. Tapos, yung mga naghari at naging saserdote si Kristo at ang mga banal dito sa lupa. Yung mga mabubuhay, sila yung magiging ginawang saserdote kasama ng ni Diyos. Kristo, di ba? Hindi kasali sa saserdote si Kristo kasi kung basahin natin mga kaibigan, para malinaw, no? Asan na yun? Hindi, doon tayo sa 1 Thessalonians 4:16, kuya. Sa 1 Thessalonians 4:16, 17. Kasi dito, sabi dito,
kundi magiging, kundi sila'y, sino yung sila'y? Yung mga mabubuhay. Sila'y magiging mga saserdote. Kanino? Ng Diyos at ni Kristo. Yon. At maghaharing kasama niya. Sino yung niya? Oo. Nakasama, oo. kasama Mag-aari niya. kasama niya. Oh, sino yung niya? Sino yung kasama niya? Yung mga ginawang saserdote. Hindi, niya, singular yan, kuya. Nila dapat yan. At maghaharing kasama nila. Maghaharing kasama niya. Maghaharing Sino kasama yung niya na singular? Sino? Yung mga mabubuhay. Maghaharing kasama niya yung mga mabubuhay. Sino na yung ginawa niyang mga saserdote. niya na singular, kuya, sa Revelation, ano? Yung mga nabuhay nga. Hindi, singular lang Kumakatawan yan eh. kasi yung mga... Oo, kumakatawan sa isang iglesia yan. Sa iglesia yan. Okay, sunod na tanong. Sa 1 Thessalonians 4:16, 17, kuya. Oh, sige. Oo. Ang sabi diyan, yung sa 17, Okay. kung magagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung terminong magpakailanman, kapag sumapanginoon ka, magkakahiwalay pa ba kayo ng Panginoon na ang Panginoon mo nasa langit at ikaw ay nasa lupa? Ang ibig sabihin, katabi-tabi mo lagi si Kristo. Ganun ang punto mo. Hindi, yun yung tanong ko, mga kuya. kaibigan. Yung sa Panginoon, Hindi po pagka ganon. sinabing Hindi po sa ganon. Panginoon, pag sinabi mo bang sa Panginoon Kaya tayo ang sagot ko doon, hindi magpakailanman, ganon. hindi mo pa rin kasama si Lord. Hindi, kasama kasi si Kristo naman po mga kaibigan, mga kapatid ay pwede naman siya kahit saan pupunta eh. Kasama mo siya pero alam mo si Kristo, kaya nga kami naniniwala na si Kristo ay hindi tao dahil ang kanyang kaharian o ang kanyang Di, wag muna trono, tayo o sa ano man Christology, tawag doon, kuya. Dito lang muna tayo sa sa langit. point of argument. So, si Jesus Christ, hindi na siya kailangan pambumaba. Kasi, hindi na siya bababa sa 4:16. Maaaring pwede siyang bumaba, pwede ring kasi kasama. So, ibig hindi sabihin, katiyak, kuya, kung bumaba siya o hindi siya bumaba. Hindi, kung maghahari, hari naman siya eh. Kahit anong gusto niya pwede naman Hindi ka tiyak eh. Maaari, sabi mo. Dapat tiyakin mo, kuya. Bababa ba talaga si Jesus sa'yo o hindi siya bababa? Pwede siyang bababa, kapatid, pwede siyang bababa kasi kasama nga niya maghari eh. Pero hindi ibig sabihin na makakatabi sila lagi, na makakahawak ng kamay para hindi sila, katulad ng... Last question, kuya. Last question. This will be my last question. Sige. Sa Zephanias 1, kuya. Oo. Familiar ka ba doon? Zephaniah. Sa lumang tipan niya. Ayan, Yan. Zephaniah. 1, kuya. Ayan, 1 lang 16. muna. Hindi. 1 hanggang 3. Okay, yan. Ang sabi diyan, ang salita ng Panginoon na dumating kay Zephanias na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Ezekias, ng mga kaarawan ni Hosias, na anak ni Amon, na hari sa Huda, sa 2. Kuya, sabi diyan sa 2, aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Tanggap mo ba, kuya, na lubos na lilipulin ng Panginoon yung Wala mga tayong bagay tutol yan, kapatid. walang tutol? Sunod Wala na tanong. tayong tutol dyan. Dito, kuya. Ang tanong, kailan? Dito Kailan? naman Sige, yung tutol next, na- kuya. Sabi diyan, Sige. aking lilipulin ang tao, hayop, aking Okay. lilipulin ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama, at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Tanggap mo ba yung taong ihihiwalay ng Panginoon sa ibabaw ng lupa ay mapapasalangit yan?
Yes or no? Oo, tanggap Tanggap. ko. Okay. Tanggap So, yung mga taong lilipulin dyan at yung mga hayop na yan, Oo, tanggap ko yan. Ayan. Tanggap ko lahat yan. Kasi nakasulat eh. so ang sunod natin tanong, kuya, Kailan nangyari? oo, kailan nangyari? Kailan nangyari? Basahin natin sa 14, kuya. 14. O, sige. Ayan. 1:14. Oh. Mga kaibigan. O, sige, 14. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Tanggap mo ba yung paglipol ng tao at lahat ng nabubuhay dito sa lupa ay yan ay ang dakilang kaarawan ng Panginoon? Tama ba? Oo, wala tayong tutol, kapatid, kasi nababasa Okay, walang yan. tutol. Okay. Nababasa Sunod na yan tanong. eh. Bakit natin Oo. tutulan yan? Oo. Ang sabi dyan, kaarawan ng Panginoon. Tama? Ito na yung last question ko. Sa 2 Peter 3 verse 10. Tanggap mo ba? mag-last question. May question ako sa'yo. Last question. Daming Hindi, para last kay Kuya question. Esel. Para kay Kuya Esel. Kuya Esel. Sa ikalawang Pedro 3 Sandali, Gs. Last na lang to, Kuya. Last na lang. Sa ikalawang Pedro 3 Gs. 3 Gs. Ano tanong Tanggap dyan? mo ba na ang araw ng Panginoon, ayan datapat darating ang araw ng Panginoon, gaya ng magnanakaw, Wala tayong tutol. na ang sangkalangitan Oo, sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Ang tanong ko lang, tanggap mo ba Direct to point, bro. sa Kung magtatanong ka, bro. sa ikalawang, Kuya Mike Babs, pwede pang shut your mouth muna kung mamarapatin. Sige, sige. Director ako eh. Pabayaan nyo lang. Thank Sige, you. sundan natin yung gusto So- niya. Sige, pabayaan nyo lang. So, tanggap mo ba, Kuya, na yung binabanggit dyan na 2 Peter 3 verse 10 na araw ng Panginoon at yung Zephaniah 1:14 na dakilang araw ng Panginoon, yun din ang second coming of Christ. Yes or no? Okay. Total ako. Okay, ganito kasi mga kapatid. Yes or no? Yeah. Bago mo i-explain. Tignan nyo ha, ito yung sagot ko. Ito yung sagot ko. Yes or Tignan no, nyo, mga kaibigan. Ang alam kasi ng mga iglesia ni Cristo po pala. Kuya, yes or nakuha ko no? na yung Yes or araw no nila. muna yung tanong. Sandali, sagutin ko. Hindi tayo debate para Di, yun kasi yung sagutin tanong, ko, no? Kuya. Regardless ano man ang magiging paliwanag mo, okay ako doon. Re-respeto kita. Pero paki-address Huwag mo kang na ng yes, tanong. Kuya Esel. Huwag kang yes, mali yun. Hindi. Kasi ganito kasi, yung pagbabalik ni Kristo para buhayin yung mga maghaharing kasama niya, hindi kasi yun ang second coming. Hindi yun yung bansag lang nila yan eh. Wala namang nakalagay sa Biblia na second coming eh. Pero bansag ng mga mangangaral yan. Kaya wala akong tatanggapin na second coming o first coming o anuman, no? Kaya hindi kita sagutin ng yes or no. Dahil ito, pakinggan mo na lang, no? Ang second coming kasi para sa akin yung kaarawan ng Panginoon kung kailan mapupugnaw na ang mundo. O tignan mo, kailan yung kaarawan ng Panginoon? Heto, 12 lang. 12. Nahintayin na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kapag dumating po pala yung kaarawan ng Panginoon, mapupugnaw na ang mundo, mapupugnaw na, matutunaw na, ayon sa ating nabasa sa matinding init, mapapalitan ito ng bagong langit at ng bagong lupa. Kailan mangyari yon? Pagkatapos ng 1,000 taon, mga kaibigan. Pagkatapos ng 1,000 taon, mangyayari yung pagbunaw. Napakaliwanag naman eh. Sabi nga ni Bak kanina dito sa 20, no? 20, Nandiyan sa 20 sagot. Tignan nyo. At kung maganap na ang 1,000 taon,
si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa. May bansa pa sa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ito na. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at May bayang iniibig bumaba po ang pala apoy, mula sa langit at sila'y nasupok. Yun. Diyan magaganap yung kaarawan ng Panginoon. Sa inyo po kasi mga kapatid na Iglesia ni Cristo, pagkabuhay yung mga maghahari sa loob ng 1,000 taon, gunawan na. Hindi ganyan sa amin. Tuloy mo, Brother Esel. Kuya Isel, pwede po ba ako magsalita din? May gusto lang po akong sabihin. Kasi po, di ba, utos po kasi ng Panginoong Hesukristo dun sa kanya mga apostol. Sabi dito, sa Matthew 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Alam naman po natin na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Kaya pag sinabi niya na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian, ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, mangyayari po yun. At ang inutusan po niya dyan ay ang kanyang mga apostol. Kaya doon po sa unang pagkabuhay na mag-uli, ang bubuhayin ng Panginoong Hesukristo dyan, ang mga apostol at mga propeta, sila pa rin ang tutupad ng salita ni Kristo na ipapangaral pa. Kasi sa panahon naman natin ngayon, kaya niyo bang pasukin ng North Korea para ipangaral ang ebanghelyo? Walang mangangaral na may kakayahan na pasukin ang North Korea para pangaralan sila ng salita ng Diyos. Ngayon, ang Panginoong si Kristo, ang linaw naman ng talata yung mga banal aagawin sa alapaap. Ang Panginoong Kristo hindi bababa yan. Hindi yan makikita ng lahat ng mga tao. Yung tinutukoy ni Shelby na magwawakas na daw pagdating, hindi yan doon magaganap. Doon yan sa pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi nga, sabi dito sa talata, maghahari ang mga banal. Yan yung mga apostol ni Kristo na binuhay niya. Na yun yung mga maghahari. Yung pagpapakita ng Panginoong Hesukristo na makikita na ng lahat ng mga mata ng tao, doon na yan sa kahuli-hulihan, nagugunawi na ng Diyos ang langit at ang lupa. Tama, sis. Kasi yan, magaganap yan, yung katuparan yan sa loob ng 1,000 taon para mapangaralan ng lahat. Ito yung sagot, Sino yung mga bubuhayin? Ito, sino yung mga bubuhayin? Sinabi naman sa unang pagkabuhay, sino yung mga bubuhayin? At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok. Sa mga ito. At sila'y pinagkalooban ng paghatol. Di maghahatol sila, talaga hari maghahatol sila, no? At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus, dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop at sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang mga noo, at sa kanilang kamay, at sila'y nagbuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Maliwanag naman wala naman akong paliwanag dyan. Puro Biblia nga sinagot ko mga kaibigan. No? Okay. Mga kapatid. So, yun po, ang natin At saka, dyan. Kuya Esel, Iba yung pagsagot sa tanong. Yan sa IMC na wala naman silang aral na 1,000 taon. Brother Esel, dadagdag lang ako. Okay. Kaya nga mga kapatid, marami talagang maliligtas pa sa panahon na yan. Kasi marami pa diyang maniniwala. Punta muna tayo, Brother Esel, ng Revelation 11:15. Revelation 11:15. Hindi tayo aalis Okay. sa Revelation. Sabi dyan, at umihip ang ikatlong anghel na nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi,
ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Isang libutan ay paghaharian ni Kristo eh. Sino yung paghaharian niya? Yes. Ayun yung nasa Revelation 20. Yung mga mapalad na mabubuhay. Yung mapalad na mabubuhay ha. Ngayon, yun yung makakalakip sa 1,000 taon. Kasi ang nakasulat dito sa interlinear, yung kingdom dyan, na ang ibig sabihin ay Basilia, na ang ibig sabihin ay to rule, royalty. Ngayon, yung reign naman na sinasabi dyan, yung reign, yun yung to reign, to rule, to be a king. Ano yung paghaharian ni Kristo dyan? Di ba? E di yung mga mapalad ngayon, saan magaganap ba yung pagkagunaw? O, tuloy tayo doon sa Revelation 20. Saan magaganap yung pagkagunaw? Yung nasa Sepanaya, nalilipulin niya yung masama. Ito, lilipulin niya yung masama. Basahin natin kung sinong masama to. Sabi dito, sa 8, verse 8, Bradesel, Revelation 28. Ayan at lalabas upang dumaya sa mga bansa. Masasama to eh. Ayun yung dumaya, yung dinaya ni Satanas. Ayun upang tipunin sa pagbabaka na bilang ang gaya ng buhangin. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang kanyang iniibig. At bumaba ang apoy sa lahat na suko. Ayun nilipol sila yung mga taong masasama. Tingnan nyo, saan na nawala yung sanlibutan natin At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy. At ang sorpresa kinaroroonan ng hayop at ng bulaang propeta. At sila ay pinahirapang araw at gabi. Verse 11. At nakita kong isang luklukan. Nung mahayag ang Great White Throne Judgment, yung luklukan maputi, na kanyang harapan, ang lupa at ang langit tumakas. Yung firmament ng langit nawala. Kasama yung lupa. Bakit? Mahayag na yung langit yung kinaroroonan ng Diyos na parang, di ba ang linaw naman, na parang, ibig sabihin, pagkatapos ng 1,000 years, doon mapaparang ang langit at lupa. Bakit? Chapter 21. Bababa na yung bagong langit at lupa Ayan yung unang langit na parang, paano mo sasabihin, nalipol na kagad doon sa pagdating ni Kristo. Pagdating ni Kristo, Armageddon yun Di ba? Yung sinasabi doon sa Sepanaya na lilipulin niya, yung Antikristo na masama. Yun yung sinasabi doon sa Sepanaya. Ihiwalay niya yung tao. Di ba? Sabi doon sa Sepanaya 1:3, ihiwalay niya. Yun lang, Brother Sen. Kuya, back to the scripture, di ka naman galit, no? Baka kasi isipin ng iba galit. Mahina yung kay speaker dito Doon pati. Kailangan kong Brother doon pati po May sa kasama damdamin hindi yung sa- bugso sigaw na sigaw Brother doon pati po sa 1,000 years, doon pati po sa 1,000 years bro, doon na po magaganap yung pagsasauli ng Diyos sa Israel, yung kaharian. Kasi po, ang talaga naman po kasing pangako ng Ama ay nasa mga Israelita, di ba? Sa kanila po talaga ang pangako. Generally, sa kanila pa rin yan matatapos. Hindi ko lang po talaga masyadong yung talata niya, hanapin ko pa po. Doon po sa 1,000 years, dyan po magaganap yun. Isasauli po ulit ng Ama ang kaharian sa Israel. Yung 1 Corinthians ang sinasabi mo siguro. Dyan po yan magaganap sa 1,000 years. Bali, ang kaharian ng Diyos ay isasauli niya ulit sa Israel. Dyan po yan magaganap. Yung inalis niya kasi yung kaharian sa Israel at dinala doon sa bansang nagkakabunga. Opo. Pero sa huli po, ano pa din po talaga, mga Israelita pa din. Sila pa rin po talaga yung bayan ng pangako ng Diyos. Kaya doon pa din magaganap ang lahat sa sa pagsasauli ng Diyos sa mga Israelita pa din. Ayan. Okay. So, yun po, no?
at least nalaman namin yung aral ng mga kaibigan nating mga INC, na klaro na ganun nga talaga, no, yung mga ano nila. Pero okay lang yan, bahala na tao kung tanggapin nila o hindi, mga kaibigan, mga kapatid. At least nasabi natin yung sarili natin, nasabi naman niya yung kanya, o edi bahala na tao, mga kaibigan, ano? Bahala na tao.